What's up mga kababayan, this is Page Gen Z. Nagbabalik po ang boses ng Gen Z sa mga isyong pampolitika dito lamang sa ating bansa mga kababayan. Ito po mainit na balita sa sagutan. Mainit na sagutan sa pagitan po ni Tito Sen at ni Senator Rodante Idol Marcoleta maging ni Senator Idol Robin Padilla. Pinagtulungan po ni na Senator Robin Padilla at Senator Marcoleta itong si Tito Sen dahil po hindi na po makakontrol ang pagkakalat ng fake news ni Tito Sen at ang kanyang pag-gaslight ika nga sa mga usaping bawal na medisina o bawal na droga. Yan po ang naging topic nila kanina naman sa Senate na hearing mga kaibigan. At ito po ang sabi ni Tito Sen, kahit ubusin mo lahat ng pushers, ipunin mo lahat ng droga sa buong Pilipinas, lahat na, you will not be able to eradicate it because there are drug dependents. Yung mga kaibigan, yung drug dependents daw ay yung mga taong nakadepende ang buhay sa droga. Parinig pa more sa boss niya, ika nga mga kaibigan. So sino pinaparinggan mo dyan, Tito Sen? Sino pinoprotektahan mo dyan? Baka yung boss mo. Grabe ang tindi, mga kaibigan, ng diferensya noong sa administrasyon ni Tatay Diggs at sa administrasyon ni Bangag dahil noon sinusugpo talaga ng masinsinan at ng tuluyan na sinusugpo ang droga sa buong panig ng Pilipinas. Ngunit ngayon mga kaibigan, talamak ang droga. Nakakalungkot mga kaibigan, talamak ang droga. Nasayang ang 6 na taon na war on drugs dahil nga wala, grabe, hindi na binabantayan ngayon ang droga dahil mismong Pangulo natin ay gumagamit din ng droga mga kaibigan. Kaya ayan, sinupalpal, butatan na naman itong si Tito Sen dito sa dalawang idol senators natin, Senator Marcoleta at Senator Padilla. At ayan mga kaibigan, panoorin nyo kung paano hindi makasagot itong si Tito Sen at pinakain ng alikabok ng ating dalawang senator idols. Ayan mga kaibigan, mali. Ayan mga kaibigan, ito Chinese Embassy, yan. Pag maging ang Chinese Embassy mga kaibigan, pinatutsadahan itong mga statements o pahayag ni Tito Sen tungkol nga dito sa Philippines Chinese Embassy spokesperson na si Ji Lingpeng. Ayan, sinabi niya hindi naman daw bastos ang Chinese Embassy at tinitingnan nila ang track record. Sabi dito, yung mga ibang senator sinabi sa mga Chinese diplomat no Senate plenary session na get the F out. Please tell me who is rude. Sino bang mas bastos? Sabi ng Chinese Embassy. Kami o kayo na pinapalayas nyo yung mga diplomats namin? Yan. Pinatutsadahan mga kaibigan. At ito pa mga kaibigan, no? Tignan nyo to. This one. Ayan mga kaibigan. Nag-attend nang hindi naman imbitado si First Lady pero nag-attend pa rin siya kahit hindi siya imbitado. Kaya ngayon, binibingan itong si Gadon at itong si First Lady Bangag dahil nga akala nila sila yung bisita dito sa event hindi naman nga sila imbitado. Pameme sila na makita nila na ang bisitang pandangal walang iba, si Inday Sara lang naman mga kaibigan. Ayan, tingnan nyo. Hindi makatingin ng screen. Hindi makatingin sa screen itong si First Lady dahil si VP Sara lang naman ang bisitang pandangal dito sa event ng Chinese Embassy. Pero itong sina Liza Marcos nga mga kaibigan nag-gate crash o yung nagpunta kahit hindi naman imbitado. Ayan mga kaibigan, wala na maraming intro. Pero wag niyo palang kalimutan mga kaibigan, mag-subscribe sa ating channel at mag-like ng ating video para mas mag-i-update kayo sa mga may init at nagbabagang balita dito lamang sa ating bansa. Ayan mga kaibigan, wala na maraming intro, reacta na po tayo sa video ito. Mr. Sponsor, kung sana po ay makakapagtanong po ng ilang bagay sa inyo pong privilege speech na binitawan sa hapong ito. Certainly, Mr. President, with pleasure. Mr. President, unang-una po ay pinasasalamatan ko ang ating Senate President sa paglalahad niya ng kanyang makulay na kasaysayan kung paano po pinasimulan ang kanyang inisyatibo para makatulong po sa pagsugpo ng droga sa ating bansa. Napaka-importante po talaga na ito po ay diretsahang mabaka po ng ating pamahalaan para sa ganun ito po ay mapuksa sa lalong madaling panahon. Ngunit kagaya po ng paghahalimbawa na ginawa ng ating Senate President, para pong maski po siya'y nalulungkot sapagkat nung siya po ay nagsimula niyan, siya po ay Vice Mayor po ng Quezon City. Pwede po bang maitanong, Mr. President, kung anong taon po yun? 1988, Your Honor. Ngayon po, January
1988 were the elections. I was sworn in as vice mayor, if I recall it right, February 2 of 1988. Ngayon po, Mr. President, tayo po ay 2026 na at kayo po ay Senate President na po. Mga ilang taon po yung pagitan mula nung kayo'y maging Vice Mayor at ngayon po ay isa ng Pangulo ng ating Senado. 37 years, if my mathematics is still working, Mr. President. So, Ginoong Pangulo, sa halos 40 taong pakikipagbaka natin sa droga, na ngayon ay nalaman nating isa pa lang ating gagalang-galang na Senate President ang nagpasimula nito. Ngunit sa kanya pong paglalahad ay may halo pong kalungkutan dahil sa kanya pong paglalarawan kanina, kahit na po hulihin natin lahat ang mga puser at ang mga gumagamit nito, at kahit sakasakali na meron po tayong magagawang kaparaanan na sila ay ilagay lahat sa isang isla. At meron po tayong karapatan at kakayahan na pasabugin ang isla na yon. Siguro po iniisip po ng ating Pangulo, Mr. President, na sa kanya pong frustration talagang, kuminsan nga po, mahalos may isip nyo na po yun eh. Dahil siguro sa kagustuhan niyang mapuksa ka agad, bobombahin na lang niya. Pag halimbawa po natin, Mr. President, nakahanap siya ng isang napakabagsik na bomba. Talaga pong walang natirang isamang kaluluwa. Namatay po lahat, Mr. President. Pero sabi niya, hindi pa rin po sapat yun eh. Hanggat meron tayong lilitaw na mga kababayan, sabi po niya, na dependent sa droga, mananatili pong magkakaroon tayo ng problema. Tama po ba yung aking pagkakarinig, Mr. President? Tama po yun, bagamat pagdating po doon sa issue ng human rights, yung akin po ay theoretical lang, na kapag kahit ubusin mo lahat ng puser sa Pilipinas, in a way, kung ika ngay medyo mong pasabugin sa isang lugar at mawala sila lahat, theoretical lang naman yun. Alam ko po yun, Mr. Ika nga ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng hahanap pa rin po sila kung meron kang drug dependent. Kaya nga ho, ang totoo po niyan, kapag naksawata natin ang drug dependency, ang bigat nga, mas mabigat sa akin yung prevention and rehabilitation kaysa sa enforcement and prosecution kung tutuusin eh. Sapagkat kapag napigil mo lahat ang drug dependent sa Pilipinas, yung mga bagong 13 years old hindi na magdodroga at yung mga dating drug dependent na inahirehab mo, wala nang bibili. Mr. President, I have said this before, the day we stop buying is the day they stop selling. Wala na magbebenta, Mr. President, dahil walang bibili. Like, for example, in this case, dito sa ating ngayon, maglagay ka na isang tambak na cocaine dyan. Kung walang drug dependent dito, walang hihipo nun. Basura yun, Mr. President. That is what I mean. Thank you. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Yun din po ang pagkakaintindi ko, Mr. President. Kahit na theoretically magagawa po natin yun, ay talaga po palang mahihirapan din tayo. Ito po paglararawan na lang na kaya nating gawin. Kunwari, totoong lahat na nagawa po natin yun. Mananatili pong maharap po tayo sa problema dahil may babangon po pang mga iba pang mga drug dependents na ang pinagmumulan po nito ay marami pong mga problema sa buhay. Iba't iba pong kalagayan sa buhay. Halimbawa po, Mr. President, sa napakahirap pong kalagayan ng napakarami nating mamamayan ngayon, yung kanilang pong pagkain lang, Mr. President. Ngayon po ay halos na doble na po ang presyo ng mga bilihin ngayon. Isama po nyo yung gamot, yung lahat po ng pangangailangan para mabuhay ka lang ng disente. Kaya kung minsan po nagagawa na ng mga tao para malimutan lang ang problema na kanilang kinakaharap sa araw-araw. Lalo pa nga, isama mo po ang kanilang mga anak.
Kaya po sila nakakahanap ng paraan para malimutan siguro yung problema. So, kung hindi po natin maayos ang problema nating pang-ekonomiko, socio-economic problems, yun po talaga ang kausa. Yan po yung pinagmumulan ng problema kung bakit lumalala at lalong nagiging mahirap para bakahin natin ang problema ng droga. Sa makatwid, Mr. President, hindi lamang po yung actual na paghuli sa mga gumagamit ng droga, i-reinforce natin ang mga batas, i-prosecute natin, i-rehabilitate. Kinakailangan po nating puntahan yung pinagmumulan muna ng problema kung bakit nagkakaroon ng mga taong sapilitang gumagamit ng droga. Sa makatwid, lalong mas malaki po yung problema ang kinakaharap natin. Hanggat hindi po natin na isasaayos ang napakaraming problemang bumabalot sa ating bansa, mananatili po na magkakaroon at lalo pa pong magkakaroon at dadami pa ang mga taong maghahanap ng pansamantalang pagtatakip ng kanilang problema. Yan nga ay sa pamamagitan ng paggamit ng droga. Tama po ba ang aking assumption, Mr. President? Yes, Mr. President, maraming salamat po. Maganda yung napunto ninyo sapagkat you are absolutely right. But hayaan niyo pong dagdagan ko. Ano? At hindi lang yung ikang escape ang pinag-uusapan dito. As a matter of fact, thank you for reminding me because if I am asked, may mga drug dependent hanggang ngayon, drug dependent pa rin kahit ubos na droga. Ano ba problema? Ayan ang tatanong. Ano ba ang pinagsisimulan dyan? Mr. President, I have used an acronym, PEACE, P-E-A-C-E, to describe it. And that encompasses and includes what the distinguished gentleman from Tarlac said, Senator Marcoleta. Tama po yun. Because P stands for peer pressure. Yan po isa sa mga dahilan. Sa eskwela, sa barkadahan, naku, pag hindi ka sumubok, ganito. Isa po yun. Yung E sa peace stands for escape. Yun mismo yung sinasabi ninyo. At yun ang isa sa mga dahilan. Parang escape po yan. Akala nila makakatakas sila sa problema nila, makakatakas sila sa kahirapan nila, sa pamamagitan nito. Mali po. Lalong nadodoble ang problema nila. Yung A naman sa peace stands for availability. Napakalaki hong negosyo nito. Ito po, bilyon-bilyones na dolyares na negosyo ito. That's why these people, these drug lords, these drug pushers, especially high-level drug traffickers, will make it available in your streets, in your homes, in your schools, everywhere. They will make it available. At kukumbinsin kayo na sububok at malulong dito sapagkat negosyo po ito. It's a $1 trillion industry in the world. Yun naman pong C sa peace is curiosity. At yun ang pwede nating iwasan doon sa sinasabi kong prevention sa Drug Abuse Resistance Education Program ng mga kabataan. Curiosity po ang simula nung iba. At yun namang E sa peace is emptiness. Kapag walang pagmamahal, pag walang Panginoon sa puso mo, Panginoon, pag walang ang Diyos sa puso mo, iyon na tinatawag nga na emptiness, malamang malulung ka sa ipinagbabawal na gamot. Yun po ang isa sa mga binabanggit ko lagi. Kaya po, salamat at nabanggit nyo yung mga dahilan na yan. At yan hindi madaling harapin, hindi madaling solusyonan. As a matter of fact, it has to be an ongoing fight. It is a war. And I always say, Mr. President, in this war, the best fighting unit against illegal drugs is the family. Kaya po, paulit-ulit ko pong sinasabi po yan. Salamat po. Salamat din po sa karagdagang paliwanag, Mr. President. Talagang yung P, pressure po talaga. Pressurado siya araw-araw. Walang makain ng anak niya. Walang magamit sa napakarami pong pangangailangan sa buhay. Litong-lito po siya. Talagang pressure po yun. Yung E,
Ano na po yung A, Mr. President? Escape. Escape. Akala po niya, makakaiwas siya. Akala po niya, magagawa niya ng paraan, maiwasan niya na lang sapagkat hindi po niya mapunan ang pangangailangan talaga sa araw-araw. So napipilitan siya talagang humanap ng escape. Yung A, availability. Available po sa kanya yung option na yun dahil yun na lang po kasi ang tanging magagawa niya. Dahil kahit ano pong gawin niya. Sa napakahirap pong kalagayan ng marami nating kababayan, makikita naman po natin ang pinanggagalingan talaga nitong mga droga ay talaga pong yung mahihirap na segment ng ating population. Yung C, Mr. President, ano na po yun? Curiosity. Akala po niya, curiosity. Baka iniisip niya, tingnan ko nga, baka dito maka-escape nga ako. Ito na lang siguro ang mabuti kong gawin. Hanggang sang yung huli, Mr. President, ano na po yung huli? Emptiness. Emptiness. Walang pagmamahal, walang Panginoon Diyos. Hindi lamang po yun. Empty talaga, literal pong empty. Walang pagkain, walang gamot, walang pambayad sa napakaraming mga bagay. Talaga pong malululong siya sa droga. Talaga pong hahanapin niya, Mr. President. Wala po siyang choice. Hahanapan po niya yung makakapagbigay sa kanya ng panandaliang siguro escape sa kanyang buhay. Hindi niya kayang harapin lahat. Tao lamang siya. Ito po ang pinanggagalingan ng problema ng droga. Ito lang pong nangyari sa atin ngayon. Very recently, Mr. President. Nung nilimas po ang ating kabangbayan, lalo pong nalugso ang economic condition ng ating bansa. Lalo pong tumaas ngayon ang bilihin. Maski kanino po kayo magtanong ngayon, litong-lito ang ating mamamayan. Kaya alam ko po, lalong dadami na naman ang droga. Nakakalungkot po, nakakatakot. Sana po ay unahin natin sana yung pinagmumulan ng problema ng droga. Ito po yung pangkalahatang kalagayang kabuhayan ng ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you. Just for the record, Mr. President, tayo naman po ang Kongreso at Senado, hindi po nagkukulang kung tutuusin. Lagi po nating hinaharap ito. At meron nga po tayo mga tinutulak na mga bagong batas na pwedeng sumagupa dito. Ang isa po na mga naipasa na natin, na inaasahan ko that in the very near future, the Executive Department will finish this. This is Republic Act 11928. This is the Separate Facilities for Heinous Crimes Act. Ito po yung mag-i-establish tayo ng isang lugar na kung saan nakahiwalay yung mga high-level drug traffickers para po maiwasan na natin yung debate naman pagdating sa death penalty. Anyway, Mr. President, maraming salamat. Senator Robin Majority Leader, Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nais ko naman pong magbigay ng konting pahayag sapagkat nabanggit po ng ating Ginoong Pangulo ang patungkol po sa pagtatayo ng mga pasilidad para po sa mga involved po sa droga. Nais ko lamang pong banggitin sa ating plenaryo nung panahon po na ako po ay nakulong sa Bilibid. Si Ginoong Pangulo po ang tumulong po sa amin makapagtayo ng therapeutic center sa loob. Kung natatandaan niyo po, Ginoong Pangulo. Opo, tatandaan ko po at saka pinadagdagan ko po yung Building po sa loob. Yung pagkain po ninyo, pinataasan ko yung budget. Opo. Yan po ang mga naging institusyon na po ngayon yan sa New Bilibid Prison, sa Bureau of Correction, yung pong Inmates Crusade Against Drugs. At ito po ay tinulungan po kami ni Ginoong Pangulo, Senator Vicente Soto III. Kaya isa pong malaking tulong po ito sa Bilibid sapagkat dito po ay naihiwalay po yung mga drug offenders doon po sa mga tinatawag po natin na mga kriminal. At ito po, nagkaroon po kami ng mga building doon. At ito po ngayon ay kinikilala na programa po sa Bucor. Meron lang po ako sana na mababanggit din po sana dito sa ngayon na dapat din po natin pong harapin
may kinalaman din po ito. Sa ngayon po kasi yung atin pong mga kulungan ay napakarami pong mga drug offenders po ngayon na nakakulong. At katunayan po, halos ang buong population po, sabihin na natin, 80% ay drug offenders po. Sana magkaroon din po tayo ng mga panukala na makapaghihiwalay po sa atin, doon po sa mga usapin na kung sino po yung mga heavy user, doon naman po sa mga light users pa lang, na wag po sana silang mapasama doon sa mga tinatawag po natin ng mga pusakal na kriminal. Yun lamang po, maraming salamat po uli sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po, Mr. President. I wish to thank the distinguished gentleman from Camarines, from Bicol, and Nueva Ecija, Senator Robin Padilla. Yes, tama po yun. Mga 70 to 75% po ng nakakulong ay drug-related actually, yung kanilang mga kaso. At yung sinasabi po nila na suggestion na baka maihiwalay, pwede po natin yan i-incorporate doon sa tinatayo po na separate facilities for heinous criminals na ihiwalay po sila. So mangyayari po, aalisin natin dapat sa Muntinlupa, yung New Bilibid Prison sa Muntinlupa. At ililipat natin ang mga taga Luzon sa Luzon, ang mga taga Visayas sa Visayas, at ang mga taga Mindanao sa Mindanao. Bakit po naisipan yan at nilagay ko puro sa batas yan? Sapagkat ang nabalitaan ko, at ito po ay mapapatunayan ng ating kaibigan at ating kasamang senador, Mr. President, na kapag ang isang PDL or person deprived of liberty ay hindi na dinadalaw ng pamilya, yan po ay based on my research at saka pag-aaral po yan. Marami pong inabot ang sa akin ng Department of Justice during that time. Sa matter of fact, binigay ko po kay Senator Frank Rilon yan nung araw when he was Secretary of Justice, na kapag hindi na dinadalaw ng pamilya, doon nag-uumpisa magloko yung PDL. Doon na nakakasama ng mga gang, na barkada, na siguro po ay mapapatunayan ito ni Senator Padilla. Totoo po yan. Opo, ako po'y sumasang-ayon sa atin pong ginoong Pangulo. Sa katunayan po, nung 19th Congress, ako doon po ay nagsulong ng regionalization. Totoo po yun. Kapag ang tawag po namin dyan, mga tawid dagat. Kapag ang tawid dagat po ay hindi na nadalaw, eto na po, nagkakaroon na po ng mental health issues na po talaga. At nauuwi na po ito minsan sa pagiging buryong. Yun po ang tawag namin doon. Pag naburyong yan, ay pwede na po yan talaga minsan mag-amok o manaksak. Opo. Yan po yung mga talaga mga tunay na problema. At napakaganda pong marinig na ito po ay pag-uusapan po uli. At inshallah ay magkaroon po ng batas na maging regional na po talaga ang Bilibid. Sa ngayon po, ito'y nandoon na. It's a matter of the Executive Department executing it now. Kasi nga, tama yung binanggit nila. At no, sumasang-ayon siya sa sinabi namin, sumasang-ayon din po ako sa kwento niya. Sapagkat kapag ikaw ay, ang isang PDL ay taga Sultan Kudarat, paano kang bidalawin sa Muntinlupa? Baka once a year hindi ka madalaw nun. Lalo na kung ito'y kapos. Kapos. At karamihan sa ating mga kababayan doon ay kapos. So pag hindi na dinadalaw, yun ang nag-umpisa. So dali natin sila sa Mindanao, yung mga taga Mindanao. Taga Visayas sa Visayas. At yung mga taga Luzon sa Luzon. Ang mangyayari po niyan, at sineperate po natin yung mga loko, yung mga heinous criminals, sineperate natin yan. Yung Muntinlupa po, 324 hectares, tama ba? 324 hectares po yun. Ang laki pong ginhawa sa gobyerno to. Kung ito'y gagawin na lang natin, imbis na NBP, gagawin natin itong yung university belt. University belt. Marami pong magtatayo ng mga eskwela at university ron. At magiging growth corridor po yan papunta sa south ng Luzon at ng Metro Manila. Malaking bagay po yun at I hope maumpisa na po yan. Ang alam ko, when Secretary Remulla was DOJ Secretary, they started already the groundbreaking for that. So
Sana po matuloy. At salamat sa inyong pagsuporta at pagtangkilik, Your Honor. Apo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron lang po akong idadagdag, konti lang po doon. Nakapag-usapan din po namin ito. Totoo po yun ni Secretary Remulla nung siya po ang DOJ. Ni-request ko lang po sa kanya no, na sana i-maintain lang yung maximum prison na parang Alcatraz po, na wag namang gibain kasi historical, very historical po yung maximum prison, na kung ito po ay matutuloy, magkakaroon po ng paglilipat, sana lang po i-maintain lang yon sapagkat napaka-historical po nung main building po ng Bilibid. Maraming Museum. salamat po, Ginoong Pangulo. Pwede pong magandang maging museum. Maliit na party lang naman po yan, so pwede po yung suggestion niya. Thank you. And again, 11928 was co-authored by Senator Mig Subiri, Mr. President, just for the record. Senator Joel Majority Leader. Villanueva is recognized. Mr. Yes. President, just very short, Mr. President, manifestation, and if I may just raise one question to our dear Senate President. First of all, at the onset, may I just put into the records of this August Chamber my sincerest thanks and gratitude and support to the privileged speech given by our Senate President. Just one thing that I'd like to raise that touched my heart is when the Senate President made mention not only about all this, the pressure, peer pressure, escape, availability, curiosity, and the last one was mentioned, yung emptiness, Mr. President. And emptiness stems from the fact that a person has no course or hope anymore to live and fight another day. And that's why dun po sila pumupunta. And binanggit po ng ating Ginoong Pangulo na napakahalaga ng pananampalataya, napakahalaga ng relationship sa Diyos, napakahalaga ng mayroon kang pinupuntahan at nakakausap through prayers, Mr. President. And I remember there was a time in the history of this country when we actually focus on moral recovery program wherein we involve religious groups, religious sectors. I have talked to so many people, Mr. President, and I don't know if our Senate President would agree with this representation. I have talked to so many people, experts, etc., and our Senate President's been fighting this menace in our society for almost 40 years now. And they have been saying, Mr. President, maraming programa ang pumapalpak kahit na merong lugar, kahit mayroong building, kahit mayroong programa, etc. Pero kung wala po yung moral aspect, yung pong paggabay, pastor man ito, pari man ito, imam man ito, Mr. President, pag bigay ng importansya sa relasyon niya sa kanyang Diyos, sa kanyang tagapagligtas, then it is impossible really to redeem and to rehabilitate a person who is drug dependent, Mr. President. So I just wanted to ask our dear Senate President about this and how we can really mas mapaigting pa, mas mapalalim pa yung pagkakaroon o pag-i-involve ng tinatawag na moral recovery program, Mr. President. Yes, Mr. President. Tama po yun. Iyan po isa sa mga pinakamahalaga na parte sa atin sa buong buhay, hindi lang tungkol sa droga, kundi sa kabuuan natin. Yung moral recovery ng ating bansa, we will have to focus on faith. Whatever religion we believe in, we must focus on faith. As a matter of fact, yun po sa sinasabi ko sa rehabilitation program, ang isa ho sa pinakamatalab, aside from therapeutic community, yung pong faith-based. Yung faith-based rehabilitation program ang isa sa pinaka-effective na programa, Mr. President. And the moral recovery is immediate. Iba talaga kapag ang kausap mo ay ang Panginoon Diyos at talagang ibinubukas mo ang sarili mo at isinusuko mo sa Kanya. Malaking bagay po ang nangyayari at marahil we can
think of a way of how we can incorporate it in the authority that I am proposing, the Presidential Drug Enforcement Authority. Because aside from the four major concerns that I mentioned, there is this new technique of alternative development. And perhaps after alternative development that we can use, we can also infuse moral recovery. Mas madali hong mako-convert yung mga drug dependent kung magkakaroon ng moral recovery program and faith-based as much as possible. Yes, Mr. President. Thank you. sir. Thank you, Mr. President. I will fully support that. And thank you, Mr. President, for that very clear answer, Mr. President, especially based on experience by our Senate President. Importante ho na talagang isa-puso, masaisip, at talagang maintindihang mabuti ng isang mamamayan na ang kanyang buhay ay mahalaga at merong patutunguhan ang kanyang buhay kung meron siyang pagkilala at pananampalataya sa pinananaligan niya na Diyos. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Mr. President. Salamat din po. Salamat po, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Thank you very much. Thank you very much, our dear Senate President, for his privileged speech. Mr. President, I move that we refer to the Committee on Public Order and Dangerous Drugs the privileged speech of the distinguished Senate President together with all the manifestations and interpellations done after. Mr. President, Senate President is may we recognized. please ask the Majority Leader to include also the Committee on Justice? Oh, yes, Mr. President, a secondary committee, Committee on Justice. So referred. Is there an objection? Hearing none, so referred. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move that we take up proposed Senate Resolution number 297. I so move, Mr. President. Is there an objection? Hearing none. Asa na yun? 297, Mr. President. Resolution 297. Senate Resolution 1794. Or maybe before that, Mr. President, I move to withdraw that motion and proceed with the reference of business, Mr. President, so that we can put that clearly on the record. Mr. President, I move for the reference of business and withdraw the previous motion. Reference muna. Doon ako nakatingin eh. Hindi pa, sir. Bills on first. Bills on first reading. Senate Bill number 1794, Anak, establishing a 25-bed capacity hospital in Barangay Kasigang Municipality of Santo Tomas, Province of Davao del Norte, to be known as the Santo Tomas Municipal Hospital and operating Funds 4 by Senator Marcos. Referred to the Committee on Rules. 1795, Anak, establishing a post-traumatic stress disorder awareness and education program by Senator Villar M. Referred to the Committee on Health and Demography. 1796, Anak, establishing the Philippine National Public Park System and operating Funds 4 by Senator Villar M. Referred to the Committees on Urban Planning, Housing and Resettlement, Tourism, Ways and Means, and Finance. 1797, Anak, proclaiming the first Friday of March as Firefighters Recognition Day by Senator Villar M. To the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. 1798, Anak, integrating a comprehensive study of Philippine history during World War II into the higher education curriculum by Senator Villar M. Referred to the Committee on Higher, Technical, and Vocational Education. 1799, Anak, ensuring gender-responsive and inclusive protocols and programming to address the gender-differentiated needs of women during emergencies, including public health concerns, pandemics, and natural and man-made disasters by Senator Villar M. To the Committees on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, Health and Demography, and Finance. 1800, Anak, establishing a green public recruitment program for all branches of government by Senator Villar M. To the Committees on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking, and Finance. 1801, Anak, mandating the formulation and implementation of programs on sleep disorder awareness by Senator Villar M. To the Committee on Health and Demography. 1802, Anak, promoting the use of baybayin as a tool for cultural development of the Philippines, providing for its promotion, protection, preservation, and conservation by Senator Villar M. Referred to the Committee on Culture and Arts. 1803, Anak, preserving the youth sports and games of the Philippines by Senator Villar M. Referred to the Committees on Culture and the Arts and Sports. 1804,
and act institutionalizing the appointment of economic and investment promotion officers in local government units, amending for the purpose of Public Act Number 7160 or the Local Government Code of 1991 by Senator Villar M. To the Committee on Local Government. 1805, an act establishing a national high school in Barangay San Roque, Municipality of San Isidro, Province of Davao Oriental, to be known as San Roque National High School in profiting funds thereof by Senator Go. To the Committee on Rules. 1806, an act enabling banks to expand service delivery channels through cash agents and providing guidelines therefore by Senator Marcos. To the Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies. 1807, an act further promoting renewable energy, amending therefore Republic Act Number 9513, otherwise known as the Renewable Energy Act of 2008, Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code 1991, and for other purposes by Senator Marcos. To the Committees on Energy, Local Government, and Ways and Means. 1808, an act amending Republic Act Number 11697, otherwise known as the Electric Vehicle Industry Development Act, and for other purposes by Senator Marcos. To the Committees on Energy, Trade, Commerce, and Entrepreneurship, and Ways and Means. 1809, an act providing for the creation, organization, and operation of digital banks, amending for this purpose Republic Act Number 8791, otherwise known as General Banking Law of 2000. To the Committee on Banks, Senator Marcos. Financial Institutions, and Currencies. Additional reference. Additional reference. Additional reference of business. President's first reading. 1810, an act strengthening the Commission on Elections by increasing the manpower complement in field offices, providing office spaces separate, independent from local government units, and appropriating funds therefore, amending for the purpose Batas Pampasa, bilang 881, otherwise known as the Omnibus Election Code of the Philippines, as amended by Senator Aquino. To the Committees on Electoral Reforms and People's Participation, Civil Service, Government Organization, and Professional Regulation and Finance. 1811, an act converting the extension campus of the Cebu Technological University in the municipality of San Remillo, province of Cebu, into a regular campus and appropriating funds therefore by Senator Aquino. Committee on Rules. 1812, an act converting the extension campus of the Technological University in the municipality of Tabuelan, province of Cebu, into a regular campus and appropriating funds therefore by Senator Aquino. To the Committee on Rules. 1813, an act converting the extension campus of Technological University in the municipality of Tabogon, province of Cebu, into a regular campus and operating funds therefore by Senator Aquino. To the Committee on Rules. 1814, an act converting the extension campus of the Cebu Technology University, Dan Bantayan, in the municipality of Bantayan, Bantayan Island, province of Cebu, into independent regular campus and operating funds therefore by Senator Aquino. To the Committee on Rules. 1815, an act creating the Department of Education, Northern Iloilo Division, and operating funds therefore by Senator Aquino. To the Committees on Basic Education, Civil Service, and Government Organization, and Professional Regulation and Finance. 1816, an act providing for institutional, structural, and systemic defense reforms in further purposes by Senator Ligarda. Referred to the Committees on National Defense and Security, Peace, Unification, and